At ang pagpapatuloy ng kwento sa lugar ng Qingfeng Tower at makikita ang marami tao sa harap ng Qingfeng Tower at dahil gusto ng mga tao na makita si Chen Yang at sabay sabi ni mga tao kami ng isang espesyal na paglalakbay upang bisitahin si Young Master at makikita si Chen Yang sa taas na sumisilip sa bintana at nagsalita si Wuyong habang nagsasali ng kape at sabay sabi kapatid na Luo, napakaraming tao ang gustong makita ka ngayon sa Qingfeng Tower. At sabay sabi ni Chen Yang wala ako pakialam kung gusto nila ako makita at sabay sabi ni Wuyong pero kapatid tinalo mo si Ye Wei at naging pinakamalakas kanyang sa lugar ng Wuling County at hindi alintana kung ito ay isang akademya o isang martial arts academy, si Brother Luo ay magkakaroon ng lugar sa kota sa pagkakataong ito at bakit ayaw ng mga tao yung na mabilis ka na makahuha ng pabor sa iyo. At sinirang ni Chen Yang ang bintana at sabay sabi niya kay Wuyong ikaw ba ay tulad ng mga taong yon? Iniisip kung paano ako ginagamit. At napasabi si Wuyong nang sinabi ito ni Brother Luo, ngunit labis akong nalungkot. At nang si kapatid na Luo ay nawalan ng pag-asa, ang kanyang nakababatang kapatid ay tinulungan siya ng walang anumang pag-aalinlangan na kalimutan na ba ito ni Kuya Luo, at natamimi na lang si Chen Yang at sabay habol pa na salita ni Wuyong at bukod dito, pinahahalagahan ng Fighting Soul Continent ang puwersa, at isa lang akong negosyante. At si kapatid na Luo, na napakatalino, ay hindi maiiwasang magkaroon ng ideya na may mga bihirang bagay na dapat panirahan at maiintindihan din ni Brother Luo tama ba? At napangiti si Chen Yang at sabay sabi tama si Kuya Wu ay hindi mo lang ako minaliit at malaki rin ang naitulong mo sa akin. At tumayo si Wuyong at sabay sabi ngayon ang huling araw para sa pagpapatala sa parehong mga kolehiyo, paano kung ipadala ko si Brother Luo sa lugar ng pagtatasa? At napatayo silang dalawa ay may bigla sila narinig na sa labas na bitawan mo ako, bitawan mo ako. At makikita si Xiao San na nakikiusap na papasukin siya at sabay sabi pakiusap, papasukin mo ako at ako ang mabuting kaibigan ni Luo Chen, mayroon akong napakahalagang bagay na dapat sabihin kay Luo Chen. At invest na papasukin si Xiao San ay tinulak pa siya ng dalawa tagabantay sabay tinuro at linate na napakaraming tao ang hindi nakikita si Young Master Luo. Ngunit ikaw na maliit na pulubi ay gustong kausapin siya at umalis ka rito. At sabay sipa ng hanggal ang mukha ni Xiao San at sabay sabi saan ng ahas ang munting pulubi na ito na sabihin na kaibigan siya ni Young Master Luo, at tumawa ang lahat at hinawakan ng hanggal ang damit ni Xiao San at sabay lay na gaano kamahal si Young Master Luo, kung kaibigan kaya at kikilalanin kita bilang aking lolo. At nagsalita si Xiao San at sabay sabi kahit sino pa siya, kaibigan ko siya. At sa sampilan nasaan ang hanggal si Xiao Sen Luo Xiaotian pero may biglang bumato sa kanya ng tasa at sabay sabi ng hanggal sino ang maglakas loob na salakayin ako. At bigla sumulpot si Chen Yang sa harap ng hanggal at sinipa niya ang mukha ng hanggal at sabay sabi kaibigan ng lolo mo at nagpahiga ang hanggal at takot na nagsalita at sabay sabi Young Master Luo, paano mo nakilala ang ganitong uri ng tao? At sabay sabi ni Chen Yang sino ka ba para maglakas loob na kumilos laban sa aking kaibigan? At saka nagpalabas ng aura si Chen Yang at sabay sabi ayaw mo na bang mabuhay? At agad nagmakaawa ang hanggal at sabay sabi Master Luo, ako naging bulag ako, nagkamali ako at paulit-ulit siya lumuhad at sabay sabi na kababatang kapatid lolo pakiusap patawarin mo ako sa nagawa ko pagkakamali at hayaan mo akong umalis. At sinabihan ni Xiao San na hayaan na lang ang ginawa ng hanggal sa kanya. At tinuro ni Chen Yang ang hanggal at sabay sabi ang pinakaayaw ko ay yung mga nagsasamantala sa mataas at sinasamantala ang mababa katulad ni Xiao San, umalis ka dito. At umalis na nga ang hanggal at ang mga tao at kinamusta ni Chen Yang ang kanyang nakakatandang kapatid at nagpasalamat ang si Xiao San dahil pinagtanggol siya ni Chen Yang at tinanong ni Chen Yang kung bakit wala si Xiao Wu kay Xiao San at pinagaling ni Chen Yang ang ginawang pinsala ng hanggal at ang sagot naman ni Xiao San pangatlong kapatid, huwag kang mag-alala, okay pa rin ako. At sabay sabi ni Chen Yang hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. At tinanong ulit ni Chen Yang si kung nasaan si Xiao Wu, at hayaan mong i-treat kita sa isang hapunan. At sinabi na nga ni Xiao San kung bakit siya pumunta dito kay Luo Chen, mangyaring mo na iligtas si Xiao Wu ng mabilis, at si Xiao Wu ay may matinding sakit at malapit ng mamatay. At sabay sabi ni Chen Yang ano ang sinabi mo bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? At hinayla ni Chen Yang si Xiao San para puntahan ng madali si Xiao Wu. Pero biglang lumitaw si Wu yung sinabihan niya si Chen Yang na ngayon ang huling araw ng admission assessment at gusto mo bang mag-isip ng mabuti at sumuko ng ganito?
At ang sabi naman ni Chen Yang, ang buhay ng aking kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa pagtatasanaya at wala nang nagawa si Wu Yunginang kung di hinayaan na lang umalis si Chen Yang. At nakarating na nga sila Chen Yang at si Xiao San sa maliit na bodega at pumasok na silang dalawa at makikita si Xiao Wu na nakahiga sa higa at sabay sabi ni Xiao San. Xiao Wu, kasama ko si Chen Yang na bumalik dito at linapitan agad nila Chen Yang si Xiao Wu at sabay sabi ni Xiao San, Xiao Wu. Xiao Wu, gumising ka, at sinabihan ni Xiao San si Luo Chen mangyaring iligtas mo si Xiao Wu. At agad naman sinubukan pagalingin ni Chen Yang si Xiao Wu at kinakabahan naman si Xiao San at Chen Yang at pinagpapawisan at sabay sabi ni Chen Yang, bakit ang lamig pa ng katawan niya? Bakit hindi gumagana ang fighting spirit ko at bakit pa nauuwi sa ganito ang mga taong mabait talaga sa akin at sa huli kung sino pa ang sumusuporta sa akin ay namamatay at bigla naisip ni Chen Yang ang kanyang hanggal ng ama at nainis siya sa sobra galit at napasigaw na lang siya ng sobrang lakas. At makikita ang katawan ni Xiao Wu na nakahiga sa mga kahoy at sinunog ni Xiao San ang bangkay ni Xiao Wu at nakaupo lang si Chen Yang habang tinitignan na nilalamon ng apoy ang bangkay ni Xiao Wu at nagsalita si Xiao San at sabay sabi, okay lang Xiao Wu, kung aalis ka at hindi mo na kailangang dumanas ng pangungutya at paghihirap mula sa mundo at hindi mo na kailangang lumaban pa. Napalingon siya kay Chen Yang tsaka sabay sabi, halos maubos ni Luo Chen ang kanyang fighting spirit na kaluluwa para iligtas ka. At huwag mo siyang sisihin at tinabihan ni Xiao San si Luo Chen Yang at sabay sabi, isa kang Soul Master at malayo pa ang mararating mo, huwag kang makulong sa maliit na nasirang templong ito. At sabay sabi ni Chen Yang, Xiao Wu, kung nalaman ko lang ng mas maaga na may malubha ka sakin sa lalong panahon ay napagaling sana kita. Ito ang kapalaran ng hindi magising ang espiritu ng pakikipaglaban at ang isang malubhang sakit o isang bagyo ng nyebe ay maaaring hindi na ako makaligtas. Maya-maya, mamamatay ako ng tahimik ng ganito at napaiiyak si Xiao San. At paglipas ng ilan minutes at makikita si Xiao San na nakahiga na at si Chen Yang na may iniwan na pera sa tabi ni Xiao San at sabay sabi, pangatlong kapatid ako, napaisip na gusto kong umalis sa Wuling County para makita ang outside world at baka pagkatapos nitong at Palm at baka mahirap na ulit tayo magkita sa hinaharap. Ngunit ang ating pagkakaibigan ay hindi magbabago at ako, si Luo Chen, ay laging tatandaan ito sa aking puso at papalabas na sana si Chen Yang pero biglang nang salita si Xiao San at sabay sabi, Luo Chen, salamat sa lahat at sana magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At paglipas ng ilang araw sa lugar ng pamilya Ye, makikita si Yeru at ang pinuno Ye at sabay sabi ni Yeru. Umalis si Luo Chen sa Wuling County at sabay sabi ni Ezekiel may nakakita sa kanya na umalis ng lungsod siya bago mga madaling araw. At Ruwer, dahil pinili mo ang akademya at hinihintay ka ng mga instruktor na umalis sa lalong madaling panahon. At sabay sabi ni Yero, dad ingatan mo ang sarili mo at sumakay na si Yero sa malaking ibon at binuksan nga ng ibon ang kanyang pakpak at sabay sabi ni Yero, Luo Chen, sa iyong talento at basta kukuha ka ng pagsusulit, tiyak na makakapasok ka sa akademya at bakit ka umalis ng walang palem? At makikita si Chen Yang na naglalakbay sa malakas na buhos ng nyebe at sabay sabi ni Chen Yang, palakas ng palakas ang hangin at nyebe, parang magyayelo ako sa bundok na ito bago ko malaman kung saan ako pupunta. At biglang nawala ng malay si Chen Yang sa gitna ng malakas na buhos ng nyebe at paglipas ng ilang minuto ay makikita ang isang grupo ng mga manglalakbay at may naapakan ang kabayo na katawan at napatalon ang kabayo at huminto at bumaba ang isang lalaki at tignan niya kung ano ang naapakan ng kabayo at nakita nina ang isang tao na nakahiga na walang malay at natapunan ng nyebe at bigla niya tinaway si Miss Zhang at sabay sabi may isang taong nahimatay sa gitna ng kalsada. At may bigla lumabas sa loob ng kutsero na si Zhang at sabay sabi nahimatay at lumapit siya sa lalaki at sabay sabi ng lalaki tila nahimatay siya dahil sa mahabang paglalakbay at gutom at lamig. At ang sabi naman ni Zhang hindi mo maaaring baliwalain ang kamatayan Mr. Xiao, isama mo ang batang ito at halika sa karawahe at nauna nang umalis si Zhang at binuhat ng Xiao si Chen Yang pero may biglang pumihil na isa lalaki at sabay sabi, matandang Xiao, darating tayo sa Bayan Valley sa ilang sandali at paano kung ang taong ito ay isang especially iya mula sa Bayan Valley? At ang sabi naman ni Xiao, Bart, bata lang ito, kahit anong tingin mo kaya mo bang makita siyang mamatay sa yelo at nyebeng ito? At sabay sabi ni Bart, abala ako at napakaraming tao ang namamatay sa araw-araw, bakit may pakialam ka pa rin sa isang maliit na kuneho? At sabay itinuro si Chen Yang at sabay sabi, ipaubaya mo sa akin ang batang ito, kahit hindi siya spy liability pa rin siya.
At bigla nakialam si Zhang at sabay sabi tama na, manahimik kayong lahat at mabigat ang responsibilidad natin ngayon, magre-rebelde ka na ba? At sabay tumalikod siya at sabay sabi ako na ang baalang magdesisyon at magdala ng mga tao dito at walang nagawa ang Hangul kundi sumunod na lang. At paglipas ng ilang minuto makikita si Chen Yang at si Zhang sa loob ng kwarto ng kutsero pinapainom niya si Chen Yang ng mainit na kape at tinanong ni Chen Yang kung sino si Zhang. At sabay nasalita si Zhang at sabay sabi ang pangalan ko ay Zhang at nakita ka namin sa snow na nahimatay ka at magpahinga ka lang. At nagpasalamat si Chen Yang at sabay sabi Fairy Sister sa pagligtas sa akin buhay at ako si Luo Chen Yang ay tiyak nagagantay sa kabaitang mo sa hinaharap at nakatulog na nga si Chen Yang. At sabay sabi ni Zhang ang mahalaga ay magpahinga ka ng mabuti at huwag mo isipin kung paano mo ako susuklian sa kabaitan sa murang edad. At biglang tinawag ni Xiao si Miss Zhang at sabay sabi nasa unahan lang ang Beiyan Valley gusto mo ba talagang tahakin ang kalsadang ito at bagamat ang Beiyan Valley ang pinakamalapit na ruta sa Beiyan City at ang mga bandido ng Beiyan Village sa Lambak ay palaging kilalang kilala at kung makatagpo natin sila sa kakaunting lakas tao na mayroon tayo natatakot ako na hindi sapat ang mga lakas natin. At habang pinapahiga niya si Chen Yang at sabay sabi ni Zhang kung liliko tayo ay kailan tayo makakarating sa Beiyan City. At ang sabi naman ni Xiao habang nangangabayo siya ang sabi ay aabutin ito ng hindi bababa sa 7 araw. At lumabas si Zhang Li at sabay sabi hindi, 2 o 3 araw na lang bago ang paghahatid kaya hindi na kami makakapagpaliban at makakalusot lang kami sa lambak habang madilim. At Mr. Xiao, pagkatapos pumanaw ang aking ama at ang pamilya Zong ay hindi na kasing husay ng dati at kung magpas siya si Wen Muxi na mag-antala ay hindi lang siya magbabayad ng malalaking liquidated damages ngunit masisira rin ito at ang reputasyon ng pamilya Zong hindi ko talaga hahayaang mangyari ito. Lahat ng sinabi mo ay tama at sa kagitnaan ng kanila paglalakbay at makikita ang grupo ng mga bandido sa taas. At ang 3 boss ng Beiyan Village at sabay sabi ng boss ng mga bandido mukhang tama ang balita, ang fat ship, ay talagang naihatid na sa iyong pintuan. At halina kayo para patayin silang lahat para sa akin at naghanda na ang mga bandido para sumugod at habang sila ay naghahanda at paulit-ulit na sinasabi nila ay patayin. At makikita ang isang pulaso na paputa kay Zhang Li pero tumama ang pulaso sa kanyang tabi at naalerto ang mga kasama ni Zhang at tumalon si Zhang at sabay sabi ni Xiao hindi maganda ito ay si Lai Ji ni Bai San Quan handang lumaban. At sabay sabi ni Zhang maghandang para lumaban sa mga bandido at nakarating na nga ang mga bandido at umatake kay Zhang pero madali lang napatay ni Zhang ang bandido at pinapatay niya ang mga bawat bandido na aatake sa kanyang at nahati ang katawan ng bandido sa 2. At sabay sabi ni Xiao pangalawang babae, dumating sila ng handa at karamihan sa kanila ay may 2-star cultivation level, at ang ikatlong master ay hindi bababa sa 3 star o mas mataas pa at hindi natin ito mapipigilan, at nang salita ang Hangul at sabay sinisi si Zhang at sabay sabi ikaw kasalanan mo ang lahat at ang brat na niligtas mo ay isang especially iya, at bigla siya tumakbo at sabay habol na salita kung gusto mong mamatay, pwede kang mamatay mag-isa at huwag mong ako itamay. At sabay sabi ni Xiao mga duwag kayo bakit kayo tumatakas? At habang hindi pa nakakalayo ang Hangul may biglang lumitaw ang boss ng mga bandido sa harap niya at sabay umatake at namatay agad ang Hangul at tinapakan ng boss ng mga bandido ang katawan ng Hangul at makikita sa mukha ng boss ng mga bandido ang sayang pumatay ng mga tao. At biglang nanaginip si Chen Yang at ang nasa panaginip niya ay sayang-saya siya pumatay at naglilipad din ang mga sandata at bigla siyang nagising at hinawakan niya ang kanyang mukha at sabay sabi panaginip lang ba ang nangyari at ito ay kasing totoo na parang naranasan ko na ito. Ngunit kailan ba talaga? At biglang nakaamoy si Chen Yang ng dugo ng mga tao at sabay sabi parang pamilyar na amoy at anong nangyari sa labas. At tinignan ni Chen Yang kung ano ang nangyayari sa labas at nakita ninyo ang mga tao na namatay sa labanan at hinahabol ng mga bandido ang natira kasama ni Zhang At bigla nagalit si Chen Yang at sabay sabi paano ba? Naman kasi ang daming namatay naka-encounter ba sila? Ng mga bandidong grupo hindi kailangan natin silang iligtas ng mabilis at mabilis na hinabol ni Chen Yang.
Ang dalawang naghahabol na bandido at madali lang naabutan ni Chenyang ang dalawang bandido at inatake niya sila ng kanyang bangin at namatay agad ang dalawa bandido at tumalsik ang dugo sa mukha ni Chenyang at hinawakan niya ang mukha niya na talsikan ng dugo at katiningnan ninyo ang kanyang kamay na may dugo na pangiti siya at paglipas ng ilang minuto makikita si Chenyang nagtatago sa likod ng karwahe at tinitignan niya mga bandido sa malayuan at si Zhang at nakikipaglaban sa mga bandido at sabay sabi umalis ka dito at inatake niya ang ng bandido pero madali lang pigilan ng boss ng Mandilo ang atake ni Zhang at badyan kinabahan si Zhang at nagsalita ang boss ng bandido at sabay sabi mahigit kalahating taon nang hindi bukas ang Bayan Village. Hindi lamang ito kumita ngayon at sinera ng boss ng mga bandido ang sandata ni Zhang sa kanyang dalawang daliri at napahigil si Zhang at hinawakan ng bandido ang katawan ni Zhang at sabay sabi napakagandang babae at pwede kita ibenta para magkapera at pagkalaruan napatawa ang Hangal. At napapaiyak si Zhang at sabay sabi mamatay na lang ako at hindi ako mapapahamak sa inyo mga hayop at may bigla kinuha si Zhang sa kanyang baywang na punyal at magpapakamatay na sana siya pero biglang sumigaw ang kabayo at napatingin ang lahat ng mga banligo at si Zhang at makikitang nakasakay si Chenyang sa kutsero na binabatakbo niya patungo sa mga bandido at inabot niya ang kanyang kamay kay Zhang at hinailan niya si Zhang paakay ng kutsero.